ba mga kababayan, nung nakaraan, di ba, may mga drama etong si Robin Padilla na kesyo mga kababayan nasa alanganin yung kanyang buhay dahil nga gusto ng mga kababayang Pilipino po natin na sunugin po etong si Senator Robin Padilla para makita yung totoong amoy po niya kung talagang makaduterte siya mga kababayan. Pero ngayon, may bago na naman pong inilabas etong Facebook page mga kababayan ni Senator Robin Padilla patungkol po dun sa pagkalat at paglipana ng mga kabataan na nahuhumaling sa paggamit po ng mga website na kung saan naglalaman mga kababayan ng alam nyo na yon. So ngayon, pakinggan po natin yung katuwiran at dahilan ni Senator Robin Padilla para daw pumasog po itong mga ganitong klase ng gawain. So ngayon, ito i-play po natin mga kababayan. Ayan, sabi dito, tinanong si Senator Robin Padilla tungkol sa paggamit ng mga kabataan ng, alam nyo na yon. Ano po, so ito, play natin. Ang freedom, kaya tayo nagkaroon ng freedom kasi nag-set tayo ng rules. Nagkaroon tayo ng laws, nagkaroon tayo. Hindi po pwedeng freedom lang. Yes. Hindi po pwedeng pare. Wala tayong rules dito. Diba? Sige, magpapark ako sa gitna ng stoplight, pare. Freedom to eh. So, ibig mo sabihin, pare, pag hinuli ako doon, sasabihin ko, kalayaan to eh. No, meron tayong rules, pare. At ang rules na yun, number one, ang nasa taas dapat nun, morality, pare. Hindi naman religious morality, ha? Morality. Ano ba yung in general, di ba? Yung tatanggapin natin sa buong mundo, yung morality na yun. Dapat makapag-isip man lang tayo ng paraan makontra itong tinatawag pare ko ng multi-billion sindikato ng child prostitution. Pare, kahit buksan mo to, ngayon, kung gusto kong manood, kung bata ako, makakapasok ako. Kahit anong Di ba sinasabi ni Senator Robin Padilla na dapat daw gumawa sila ng paraan para matigil na daw mga kababayan yung paglipana ng mga ganyang klase ng gawain na kung saan nagagamit yung ating mga kabataan. Pero paano makakatulong itong si Senator Robin Padilla? Paano siya makakagawa ng paraan para masugpo yung mga ganong klase ng gawain kung mismong siya ay isang senador na iniluklok ng mamamayang Pilipino ay hindi po nagtatrabaho para gumawa ng makatotohanan at may kabunasan na panukalang batas. Biruin nyo, ang lakas ng loob niya na magsabi na kailangan daw nilang masugpo at gumawa ng paraan para daw po magsugpo yung mga ganyang klase ng gawain. Pero siya mismo, hindi po nagtatrabaho at hindi tinutulungan ng ating gobyerno para matulungan mga kababayan na masugpo itong ganitong klase ng problema na kung saan naglipana na po yan kahit saang website. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung sabihin mo na meron kang kawalangyaan dyan na hindi pipigilin niya, pipigilin. Kaya ng bata ko. So, ibig mong sabihin, ganun na lang tayo. Wala man lang tayong gagawin. Sayang ang tax sa atin, ang tao bayan. Alam mo pala. Nakakaramdam pala mga kababayan. Nakakaramdam pala si Senator Robin Padilla na sayang ang tax na ibinabayad at ipinapasahod sa kanila ng mamamayang Pilipino. Alam nyo naman na marami sa mga kababayang Pilipino po natin na nagsasabi na sayang lang at ibinotong senador etong si Senator Robin Padilla. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, ang laki ng sahod ng isang senador. Plus, pera ng mamamayang Pilipino yung ipinapasahod po dyan. Alam naman po pala niya na kailangan niya magtrabaho, kailangan niyang gumawa ng paraan para kahit papaano mabawasan ang paglipana ng mga ganyang klase ng gawain na nagagamit yung ating mga kabataan. Bakit hindi siya gumawa ng may kabunasan na panukalang batas para masugpo itong mga ganitong klase ng problema? Bakit hindi siya gumawa ng paraan? Alam naman po pala niya na kapag hindi sila nagtrabaho, sayang ang ipinapasahod ng mamamayang Pilipino sa kanila. Bakit hindi siya nagtatrabaho? Yan po kasi mga kababayan, yung lagi natin at paulit-ulit nating sasabihin pagka si Senator Robin Padilla yung pinag-uusapan po natin. Kasi nga, gaya po ng sabi ko sa inyo, siya yung maiilagay sa kasaysayan ng Pilipinas na pinakawalang kwentang senador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So ano yung mga pag gumawa ka sana ng paraan o tinira mo yung isang panukala, huwag mong barahin yung panukala. Mag-isip ka lang pwedeng amenda ng panukala. Ano ba yung pwede natin gawin para mag-move yung panukala na yan? Kasi hindi naman tayo lang dito para magtagisan ng talino. Hindi tayo, magtutulungan tayo dito. Ako, yun ang idea ko. Hindi nyo
kung hindi nyo matanggap yung batas na yan, bakit hindi natin ibahin ang mandato ng MTRCC? Sana constructive ba? Diba? Hindi yung nambabara ka. Kasi pag nambabara ka, walang nangyayari. Mag-aaway tayo. Diba? Kasi nga masama ang loob niya mga kababayan eh. Meron siya mga panukalang batas na hindi po talaga maisabatas. Bakit? Kasi hindi naman niya kayang idepensa yung panukala po niyang batas. Nakita nyo ba mga kababayan? Ito na lang yung isang halimbawa. Di ba nagsulong siya ng panukalang batas na gawing legal? Yung paggamit mga kababayan nung ipinagbabawal na damo gawing sa medikasyon. Pero dahil nga hindi niya kayang idepensa at minsan tinuturuan pa siya ng mga kasamahan niyang senador, yun pong panukalang batas niyang yon, hindi po maisabatas. Kasi nga mga kababayan, paano isasabatas yung panukalang batas niya kung hindi niya kayang idepensa? Yan po kasi ang problema kay Senator Robin Padilla. Pumasok siya sa isang sitwasyon na wala naman po siyang alam. Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na siya, yung bukod tangi na senador mga kababayan, na masasabi po nating maiilagay sa kasaysayan na pinakawalang kwentang senador. Isipan mo ng paraan kasi nakalusot na pare. Tanda, morality to pare. Huwag naman tayo maging bias na hindi porket taga-pelikula ko okay sa akin. Okay sa akin yung di ba? Yan mga kababayan, after ng mga isyong kinakaharap ni Senator Robin Padilla ng mga nakaraang araw na kesyo naka-red alert yung kanyang mga security at hindi makagalaw ng ayos si Senator Robin Padilla kasi nga nakaabang ang mamamayang Pilipino at gusto po siyang sunugin mga kababayan, may mga ganitong klase na pala ng ganap na inilabas itong si Senator Robin Padilla na parang naglalabas siya ng kanyang saloobin dahil nga yung mga panukalang batas po niya na alam niya sa sarili niya na makakatulong daw hindi po maisabatas kasi nababara po siya ng kapwa niya senador. Sa madalit salita mga kababayan, nagmumukha siyang katawa-tawa tuwing didepensahan po niya yung mga panukala po niyang batas. At ang isa pa mga kababayan, after po niyan, nag-post po itong si Senator Robin Padilla na ipinapakita niya mga kababayan yung kanyang suot na damit na may nakalagay dito, long sleeve ata ito mga kababayan, or jacket, na may nakalagay yung mukha ni dating Pangulong Duterte at ipinapanawagan po niya na maibalik na sana sa Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte. So sabi dito, ipinlex ni Senator Robin Padilla ang kanyang 2016 Duterte jacket kasabay ng panawagan niyang pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands. Pray for Tatay Digong, pray for peace, pray for pakikipagkasundo o reconciliation, bring Rudy home now. 2016 Duterte jacket, yun yung nakalagay mga kababayan. Akala ko ba? Eto tanong lang natin. Akala ko ba mga kababayan, si Senator Robin Padilla ay may matindi pong pinagdadaanan? Akala ko ba naka-red alert yung mga security ni Senator Robin Padilla dahil nga mahirap yung sitwasyon ni Senator Robin Padilla kasi gusto siyang sunugin na mga kababayang Pilipino po natin ang buhay. Yan ba mga kababayan? Yan ba yung sinasabi ninyo na taong nag-aalala sa kanyang kaligtasan? Yan ba yung sinasabi ninyo na nasa alanganin yung kalagayan? Eto nga pakapikapi lang sa kanto mga kababayan. Tapos tingnan nyo, nagagawa pang maglabas ng isang video na wala naman pong kabunasan para lang mapatamaan yung mga senador na sumusoplak dun sa kanya mga panukalang batas na hindi po maisabatas. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kahit kayo subukan ninyo mag-research, kung may makikita kayo na mga batas na nagawa na ni Senator Robin Padilla, kung may makikita kayo na isa sa mga panukalang batas niya na naisabatas na at ngayon ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino po natin, pustahan mga kababayan, wala pa. Kasi wala po siyang ginagawang trabaho sa Senado. Ang ginagawa lamang po niya, naging senador siya para protektahan ito pong si Sara Duterte. At ang isa pa dito mga kababayan, ito pa, yung pinakamatindi, na kung saan may inilabas po itong si Sir Waldy Carbonell noong mga nakaraang araw, nung hinihimay niya itong issue na sinasabi ni Senator Robin Padilla na kahit sunugin po siya, ang lalabas na kulay sa kanya, ang lalabas na amoy sa kanya
Rodrigo Duterte, dito may aksidenteng nasabi etong si Sir Waldy Carbonell na kung saan mga kababayan kaya pala nagmuslim etong si Senator Robin Padilla dahil nasa alanganin yung kanyang sitwasyon doon sa bilangguan na kung saan di umano daw the please ng maghahasa mga kababayan etong si Senator Robin. So ngayon pakinggan po natin etong sinasabi ni Sir Waldy Carbonell na kung saan tinawag pa nga mga kababayan niyang baboy etong si Senator Robin Padilla, baboy na Muslim daw. So ngayon i-play po natin. Kaya ko po nakasama yan si Robin Padilla. At dahil po siya po ay isang Muslim, kapareho ko pong balik Islam, nag-Muslim po yan yata doon sa loob ng Muntinlupa nung siya po ay na-convict sa salang illegal possession of firearms. Nahulihan po yung kanyang kotse ng meron pong 14 na mga high-powered guns. At ito po ang naging sanhi kung bakit po siya nakulong. At sapagkat dyan po sa loob ng kulungan, siya po ay artista, marami pong may mga gustong gumahasa sa kanya ng mga barako. Abay, nag-Muslim po siya para siya ipagtanggol ng mga Muslim. O ayan mga kababayan na kung totoo itong sinasabi ni Sir Waldy Carbonell, yun pala yung dahilan kaya nag-Muslim etong si Senator Robin Padilla. Kasi nga, noong nakulong po siya, syempre artista mga kababayan, at marami daw po ang gustong tumikim dito kay Senator Robin Padilla. Kaya ang ginawa po niya, nag-Muslim po siya para protektahan siya ng mga kababayang Muslim po natin sa loob ng bilangguan. Eto, hamon ko lang naman kay Senator Robin Padilla kung walang katotohanan etong sinasabi ni Sir Waldy Carbonell, bakit hindi niya idemanda etong si Sir Waldy Carbonell? Akala ko ba nagdidemanda etong si Senator Robin Padilla? So ngayon, kung walang katotohanan ang sinasabi dito ni Sir Waldy Carbonell, bakit hindi niya idemanda etong si Sir Waldy Carbonell? Eto, hamon ko kay Senator Robin Padilla ha, kung walang katotohanan ang sinasabi dito, idemanda niya si Sir Waldy Carbonell. Pero kung totoo, mananahimik lang si Senator Robin Padilla. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doon po sa Muntinlupa. Yan po ang aking pong nabalitaan sa mga brother Muslims natin. Muslim. Ganun pa man, sapagkat sa akin, sagrado po yung pagiging Muslim, ay pinagbigyan po natin. Pero nung akin po nakita yung iba pong entry sa YouTube kanina, at nakalagay yung kanyang litrato, long hair, makapal ang bigote, at ang sabi niya, talagang Duterte kami. Sulugin man ako, amoy Duterte pa rin ako. May naisip ko na po na itong taong ito ay walang prinsipyo. At ako po'y nagtataka sapagkat karamihan po, lalo tigit mga balik Islam, ay nakikita ko maprinsipyo. Ganyan sila Ustad Aknar Barcelon. Sakit nung sinasabi dito ni Sir Waldy Carbonell kay Robin Padilla, biruin mo, kilala kang senador. Tapos, sinasabihan ka ng kapwa mo Muslim na wala kang prinsipyo. Kasi nga ang pagkakaalam natin doon sa mga kababayan po nating Muslim, talagang maprinsipyo po ang mga yan. Kung ano yung sinabi ng mga yan, talagang yun po ang pinaninindigan po nila. Samantalang etong si Senator Robin Padilla, yung ipinangako niya sa mga kababayang Pilipino po natin, yung federalism niya at yung mga ipinangako pa niya na katulad ng ginagawa ni Marcoleta nung nagdaang eleksyon, wala naman pong nangyari. Kita nyo mga kababayan kung may nangyari dun sa mga sinabi noon ni Senator Robin Padilla. Buti pa nga ang presidente, yung pangarap na 20 pesos na bigas, nangyari. Yung pangarap niya na magkaroon ng sariling lupa, yung mga kababayan po nating magsasaka, nangyari, nagkatotoo. Eto mga kababayan, yung sinasabi niyang federalism, yung pangako po niya, may nangyari ba? Nagkatotoo ba? Di ba nga mga kababayan, yan po yung isang patunay kung bakit dapat wag pagkatiwalaan yung mga katulad po niya mga kababayan na kapag kalaos na sa industriya ng pagiging artista, ang tinitingnan na timeline, yung ending ng kanilang kasikatan ay yung pagpopolitika. So ito yung isang patunay kung bakit hindi nanalo sina Philip Salvador at yung iba pa na mga tumatakbo mga kababayan na artista. Dahil nga, kita nyo naman, saglit na magtrabaho sa Senado, anong ginagawa? Puro pagpoprotekta, puro pagtatanggol sa mga Duterte yung ginagawa at nakalimutan na yung totoong dahilan kung bakit siya pinagkatiwalaan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nandiyan sila Ustad sa Ibrahim Mata, nandiyan po sa Cavite, nandiyan si Father Soria, nandiyan po yung mga Muhammad Pascua, marami po mga balik Islam. Napakaraming balik Islam mga kaibigan.
na dati ay mga abogado, dati sundalo, pareho po yung pulis na General Rex. Siya po ay isang Muslim. Marami po mga general naging balik Islam. Ako po ay nabalik Islam matapos ko pong pag-aralan mabuti ang relihiyon na yan. Nagsaliksik po ako at ako po ay kusang loob na talagang binayaan ko sa sarili ko na mahubog ng tadhana at ng Allah na maging Muslim po ako. Kaya naging tinanggap ko po na sagradong pangyayari sa aking buhay. Kaya mataas ang tingin ko sa kamusliman. Ngunit, ito pong Muslim na ito si Robin Padilla, abay nakita ko na kanyang pagka-Muslim ay para pong ginamit niya lamang ito sa kanyang sariling kapakanan at ang kanyang pamumuhay, ang kanya pong mga filosofiya ay wala pong batayan ng Islam. Sapagkat yung una niyang Senate bill sa Senado, yung pong same-sex marriage. Yung ibig sabihin yan, na pwede mag-asawa ang lalaki at lalaki pag ang isa ay bakla, pwede mag-asawa yan. Sa akin pong tingin, sa Islam, ay masyado pong pinagbabawal yan. Tama. Sabi po ng Quran, ang nilalang ay napanganak na isang babae, napanganak na isang lalaki. At pareho po yan ng iba pang mga nilikha ng poong may kapal, mapahayop man, mapaibon, ay meron po yung sariling kasarinlan, babae o lalaki. At siya po ang ating pong napag-aralan. Ngunit itong si Robin Padilla, sa kanyang pag-aaral ng Quran, di umano, abay same-sex marriage ang gusto niya pong ipasa. Nagulat po ang kamusliman sapagkat yan po ay haram. Ang ibig po sabihin niya ay hindi pwede yan. Sa madalit salita mga kababayan, marami sa mga kababayan po nating Muslim ang hindi po talaga nagugustuhan ng ginagawa ni Senator Robin Padilla, lalo na yung mga panukalang batas po na ginagawa po niya at isinusulong po niya na taliwas sa mga sinasabi po niya nung siya ay nangangandidato pa lang. Kasi saglip na ang trabahuin niya, saglip na ang unahin niya, para naman kahit papaano, kahit mawala na siya sa posisyon bilang senador, ay maalala ng mga kababayang Pilipino po natin ang dahil kay Robin Padilla ay nagkaroon ng federalism dito po sa ating bansa, saglip na unahin niya yung ipinangako niya noon, ano po pinaggagawa niya? Sala sa nagtatravel siya, pumupunta siya abroad, tagabukas ng pinto ni Sara Duterte, tagabukas ng pinto ng sasakyan at tagadala paminsan ng bag mga kababayan. Yan ba ay trabaho ng isang senador na iniluklok ng sambayan ng Pilipino? Trabaho ba ng isang senador na gumawa at sabihin na kailangan gumawa ng paraan para matapos itong ganitong klase ng problema para maihinto samantalang hindi naman ginagawa yung paraan na yon na sinasabi po niya? Trabaho ba ng isang senador na puro lang salita, wala sa gawa? Bukod tangi lamang po na si Senator Robin Padilla ang nakakagawa ng mga ganyan na puro salita pero wala naman po sa gawa. At yung sinasabi niya na puro aksyon at hindi drama, baligtad po yung nangyari ngayon. Puro drama sa Senado, wala yung aksyon. At yan ay napakadumi na isang panukala. With due respect to our LGBT, hindi po tayo against sa kanila. Pero sa Muslim, gagawin mong batas yan, ang tawag po yan ay haram. Ano po ibig sabihin na haram? Yan po ay kababuyan. So kung tinatawag ko po na si Robin Padilla ay haram, ang ibig ko po sabihin ay kababuyan ang kanyang pagkatao at ako po'y naninindigan dyan. Si Robin Padilla ay kababuyan. Ano? Hindi ko po masabi siya ay baboy sapagkat ang tingin ko mukha namang meron namang bigote, dalawang paa, nakatayo. Wala pa po akong nakita ng baboy na ganun. Ang baboy na lang po ay 4 ng paa, nakayuko. Ang mga anak ng baboy, mga biik ay nakayuko. Bakit po nakayuko ang mga biik? Sapagkat sila ay nahihiya sapagkat ang kanilang nanay ay baboy. Mga kaibigan. Ito pong kababuyan ni Robin Padilla, abay yung kanya pong pagkonsinti sa mamamatay tao na Duterte sa Davao. Alam po ninyo, sa Senado mismo ay pinahayag. Nanumpa itong si Police Department, Davao Death Squad convener ng pangalan ay SPO4 Arturo Las Cañas, na sila ay inutusan ni Duterte para bombahin ang mga Muslim mosque, yung simbahan ng mga Muslim.
Ano kaya pakiramdam ni Senator Robin Padilla, kapwa niya Muslim, tinatawag siya na na kababuyan yung pinaggagawa niya sa Senado. Alam niyo, kung ako makakarinig ng ganyan, na sasabihin sa akin na ganyan, titigil na ako bilang isang senador. Kasi biruin niyo mga kababayan, na saan kaya kumukuha ng lakas ng loob pa etong si Senator Robin Padilla para gumawa ng mga ganyang klase ng gawain sa Senado? Kasi kung ikaw, mismong taong bayan na ang nagsasabi na hindi na tama yung ginagawa mo, dapat pakikinggan mo yung taong bayan eh. Dapat ang gagawin mo sa sunod yung naaayon na sa gusto ng mamamayang Pilipino na nagtiwala at nagluklok po mismo dito kay Senator Robin Padilla. Kaso ang problema, mas pinanindigan niya ngayon ang kanyang pananaw na maging senador ng mga Duterte at hindi po maging senador ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit gustong sunugin ang buhay ni Sir Waldy Carbonell eto pong si Duterte. Kasi nga, kahihiyan po siya mga kababayan, di umano, sa mga kababayan po nating Muslim. Kasi nga ginamit niya lamang yung pagiging Muslim para po sa pangsarili po niyang interes. At yan po ay ayon mismo kay Sir Waldy Carbonell. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Muslim? Ipinagtatanggol ni Duterte yung nag-utos ng pagbomba ng mga moske. Oo, di ba? Pinagtatanggol ni Robin Padilla. Bakit Duterte? Robin Padilla, ang pagbomba, mga kaibigan, ni Duterte ng mga moske, ay pinagtatanggol pa ni Padilla ang nagpapabomba ng moske. Ito ay kababuyan at baboy si Robin Padilla. Yan po ay aking pong paninindigan. Ako po ay Muslim. At ako po ay naniniwala sa Quran, tayo po ay naniniwala sa kasagraduhan ng mga moske, mga simbahan, ultimong kung ano man ang inyong reliyon, akin po iinagalang yan. Tama! Pero, yan pong paggawa ng krimen, pagbomba ng Marawi, at yan ay kakampihan mo, ikaw ay hindi lamang baboy, hindi ka lamang traidor, ikaw ay haram, kasumpa-sumpa. At ito po nakalagay sa kanyang litrato na kumakalat ngayon, yan po sa social media, ang nakalagay. Ito po yung nakawalong Tagalog, ang sabi niya, talagang Duterte kami. Sunugin man ako, amoy Duterte pa rin ako. Anong klaseng Muslim yan? Hindi yan Muslim. Yan ay Robin Padilla. Ano po ibig sabihin ng Robin Padilla? Kabaliktaran ng Muslim. Ano po kabaliktaran ng Muslim? Baboy. At siya po ang pagkatao ni Robin Padilla. Kung akala po ninyo hindi naging senador ito? Pero po ninyo, kaya naging senador yan. Napakaraming Muslim, bumoto po yan. Tama. Pero kung kamag-anak niya sa Tarlac, ang apelyido ay Carbonell Abad. Ang sabi ko ay sana boto niya si Luke Espiritu sapagkat ito ay maprinsipyo. Ito po ay nung panahon na kumandidato si Robin Padilla. Ang sabi niya sa akin, Kuya, pati si Robin Padilla ba? Ako, alam ko gusto mo ipaboto sa amin kasi Muslim din pareho mo. Isa pala itong si Sir Waldy Carbonell mga kababayan sa nangampanya din para kay Senator Robin Padilla. Kasi kung hindi naman po ito talaga Muslim mga kababayan, kanya pa ito suportahan ng mga kababayan po nating Muslim. Dahil nga, unang-una, hindi naman po abogado at walang political background mga kababayan. Kumbaga, dumikit lang talaga sa mga Duterte at yun hanggang ngayon tinatanaw na utang na loob yung pagkakapanalo po niya dahil mga kababayan, sa pagdikit-dikit niya sa mga Duterte. Pero hindi niya nakikita na kaya din po siya sinuportahan ng mga kababayang Pilipino po natin dahil ginamit po niya si PBBM mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo may nakita ko noong mga nakaraang araw na kung saan habang nagre-research tayo mga kababayan, may nabasa tayo na pambubola ni Robin Padilla sa mga kababayang Pilipino po natin noon. Kaya nakuha niya ang tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin. Eto yan wait lang basahin ko sa inyo. Yan. Ito po ay June 6, 2022. Ayan Mabuhay isang maalab na pagbati po sa inyo ng kapayapaan. Ito po ay larawan namin. Kasama niya si PBBM. Ayan Ayan Bata pa si PBBM dyan. So sabi niya dito, ayan. Ito po ay larawan namin 1990s. May klaruhin lang po ako paano ko po sasabihin na isa sa alas ko na magi-endorse sa akin si incoming President Bongbong Marcos.
malinaw naman po sa lahat ng ganap noong kampanya na hindi po ako na-endorso ng aking personal na kaibigan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kahit hindi po siya in-endorso ni PBBM, pinayagan po siyang sumama sa Uniteam. At dahil po dyan, dahil nga kasama siya ni na PBBM, na Inday Sara noong panahon ng 2022, ibinoto po siya ng mga Marcos loyalists. At halos lahat nga sa mga Marcos loyalists ay ibinoto etong si Robin Padilla mga kababayan. So sabi pa dito, malinaw naman po na pinayagan niya ako, kita nyo na makasama sa Uniteam dahil personal niya akong kaibigan. At ang sulat ko po ay para kay Miss Chris Aquino. Malinaw din po ang aking pasasalamat sa Marcos loyalists na ako ay kabilang, hindi po ako maaari mag-imbento ng ganap na ako ay ini-endorso ni PBBM, hindi naman po ganap or naganap. At ilagay sa liham, tama, hindi naman po naganap at ilagay sa liham kay Miss Chris Aquino. Katulad po ng sinabi nyo or na sinabi ng marami, ako pong video at liham na nagpapasalamat at nagtatanggol kay PBBM. So yan yung dahilan kung bakit siya ibinoto ng mga Marcos loyalists noon. Kaya wag nilang sabihin na kung hindi dahil sa mga Duterte hindi mananalong senador. Etong si Robin Padilla, tandaan nyo, marami ang mga Marcos loyalists noong 2022 na nagtiwala kay Robin Padilla dahil nga ang sinasabi po niya tuwing ipagtatanggol niya ang mga Marcoses, tuwing ipagtatanggol niya si PBBM ay personal niyang kaibigan si PBBM at tagapagtanggol siya ng mga Marcoses. So yan nga mga kababayan yung isang patunay kung paano ginamit ni Robin Padilla yung pagiging magkaibigan nila ni PBBM para makuha yung gusto niya na maging isang senador. Tapos nung nanalo na, ang kinakampihan mga Duterte at pasimpleng binabanatan, eto pong si PBBM. Yan ba ay gawain ng isang matinong tao? Ayan pinakita mo pa yung picture ninyo ni PBBM dito, 1990s. Tapos sasabihin mo na kahit sunugin ka, mangangamoy sa'yo. Duterte. Hindi naman nakatulong ng malaki sa'yo ang mga Duterte. Binigyan ka lang ng pagkakataon ni Digong na suportahan kahit papaano ng mga DD-set. Kaso ang problema, ang karamihan sa mga DD-set hindi ka naman pinagkatiwalaan at ang nagtiwala sa iyo ng marami ay ang mga Marcos loyalists. So sabi pa dito, dahil yon ay patungkol sa aking personal na kaibigan na si Bongbong, hindi yung politiko. Wala po kaming negotiated political alliance ni PBBM kundi sa PDP laban daw. Kaya wala po akong maaaring idagdag sa tunay na naganap. Kung hindi po sapat ang pagiging Marcos loyalist ko at pagtindig sa sino man na mananakit sa Marcos, maging ito man ay buhay man o namayapa, pasensya na po kayo. Bakit di mo ipinagtanggol si PBBM nung binabanatan siya ng mga Duterte? Sabi mo nga dito, ayan Marcos loyalist ka. At handa mong ipagtanggol ang mga Marcoses sa mga taong gustong manakit sa mga Marcoses. So lahat lang pala ng sinabi mo noon para makuha ang loob ng mga Marcoses ay puro kayabangan lang. Para makuha ang loob ng mga Marcos loyalists, puro kayabangan lang, Senator Robin Padilla. Kaya hindi namin masisisi yung mga kababayan Pilipino natin kung wala nang magtiwala sa iyo sa sunod. Ayan ang isang patunay mga kababayan na talagang inutulang niya ang taong bayan, inutulang niya ang mga Marcos loyalists. Kasi sabi niya nga dito, kung hindi sapat ang pagiging Marcos loyalist ko at pagtindig sa sino man na mananakit sa Marcos, maging ito man ay buhay man o namayapa, pasensya na po kayo. Hanggang action lang ako, kulang po ako sa drama. Anong nangyari nga, puro drama na wala yung aksyon. Kaya hindi natin masisisi si Sir Waldy Carbonell kung bakit inuupakan etong si Robin Padilla. Kasi nga, nung panahon mga kababayan, noong 2022, talagang ginamit lang naman talaga niya si PBBM. Ginamit niya ang mga taga-suporta ni PBBM para manalo bilang isang senador. Nakakahiya naman sa mga Marcos loyalists kasi tingnan nyo, hindi nagtatrabaho ng maayos to. Kami po mga kaibigan ko at dapat nahihiya siya sa mga Marcos loyalists kasi pinagkatiwalaan siya pero hindi siya nagtatrabaho ng maayos. mga tagapakinig ko sa radyo, tagasunod ko sa akin po mga media activities ng mga Muslim o balik Islam, nagsasabing kaya nila ibinoto si. Kaya tandaan nyo mga kababayan pag may mga DD-set na nagsasabi sa inyo na kung hindi dahil sa mga Duterte hindi mananalong senador si Robin Padilla, eto ipakita ninyo
Mismong post po yan ni Robin Padilla, June 6, 2022, na kung saan maliwanag na sinabi niya dito na siya ay Marcos loyalist at magtatanggol siya sa mga Marcoses, sa mga taong mapanakit or handang saktan ang mga Marcoses. Ipagtatanggol ni Robin Padilla ang mga Marcoses, pero kabaligtaran yun nangyari dahil isa po siya sa pasimpleng tumitira sa mga Marcoses. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Robin Padilla, sapagkat kasing prinsipyo ko raw si Robin Padilla. Humihingi po tayo ng tawad sa ating po mga hindi naawat, sapagkat ang tingin ko, hindi ko kayang saklawan. Hindi kasama sa relihiyon ko na saklawan ang kanilang paniniwala. Sa aking pong tingin, hindi dapat pinapakilaman ng relihiyon ang kasagraduhan ng pagpili ng kandidato ng isang Pilipino. Ngayon, ano po ang ating po masasabi rito? Abay, uso na yata dyan sa Senado ang kababuyan. Hindi pa nag-uumpisa itong impeachment hearing. Meron na tayong Tolentino, meron na tayong stupido na Escudero. Akalain po niyo sabihin niyang wala ng panahon. Febrero pa yan. Nabigyan niyo ng panahon itong panukala resolusyon ni Amy Marcos na imbestigahin si General Torre kung bakit nakipagkutsabahan siya sa International Police sa pagpapatupad ng legal na arrest warrant. Hindi po kinidnap yan si Duterte. Yan ay sa akin tingin talagang tadhana ni Allah po yan. Talagang sa kasagraduhan ng batas ni Allah, yung kasamaan na wala pong kapantay, crime against humanity, ay kinakailangan na maparusahan. So yan mga kababayan, maliwanag naman yung sinasabi dito ni Sir Waldy Carbonell na ito pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay isa daw pong haram. Ibig sabihin, talagang baboy, kababuyan yung ginagawa dyan po sa Senado. So ngayon, kung titingnan nyo pa, kaya natin nasabi mga kababayan, panoorin nyo na lamang po sa YouTube channel ni Sir Waldy Carbonell, ito pong bago po niyang ka-upload na kung saan, gusto po niyang tugisin, eto mga kababayan gusto niyang tugisin etong si Senator Robin Padilla at siya mismo ang susunog daw ng buhay dito kay Senator Robin Padilla. So panoorin nyo na lamang po yan mga kababayan dito po sa mismong YouTube channel ni Sir Waldy Carbonell. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, balikan natin itong sinabi ni Sir Waldy Carbonell, maliwanag naman na hindi po nagugustuhan ng mga kababayan po nating Muslim yung ginagawa po ni Senator Robin Padilla na pagtatanggol sa mga Duterte laban po sa mga kababayan po nating Pilipino. Dahil kung tutuusin, hindi naman po kasi mga kababayan, mga dayuhan, yung kalaban ni dating Pangulong Duterte dito po sa kaso niya. Kung hindi, mga kababayan po nating Pilipino na nagtiwala at bumoto kay Senator Robin Padilla. Kaya nga nakakapagtaka na mas kinakampihan pa niya ang mga Duterte, saglip na yung mga kababayang Pilipino po natin na nagtiwala po sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi po siya magiging senador. At dapat magkaroon po siya ng konting hiya sa mga kababayang Pilipino po natin dahil taong bayan ang nagluklok sa kanya at nagpapasahod po sa kanya.